Kabanata 2871 hanggang Kabanata 2872. Kabanata 2871. Sa harap ng Holy Demon Island, tumingin si Sia Sito sa langit. Siya'y malamig na ngumiti. Lahat ng makapangyarihang taong dumating dito ay may kanya-kanyang panig. Habang papalapit ang tanghali, pumasok sa isip nila ang ganitong mga haka-haka isa-isa. Mukhang magiging katatawanan ang Baishan Zinwo Academy. Malamig na singgal ni Sirius Shinghai. Hindi ganoon kadaling galitin ang Zinwo Academy. Kahit ang sinaunang mga pamilya, ang mga tagapagmana ng sinaunang orthodoxy, kailangan pa ring mag-isip ng mabuti. Pangungot siya ng pinuno ng pamilyang Lang. Tama si kapatid Lang. Mukhang ang sinabi ni Hanye sa bahay ng mga yon noong araw ay puro kalokohan lamang para pataasin ang sarili niyang pangalan. Mukhang hindi siya nangangahas na pumunta sa Zinwo Academy ngayon. Pangungot siya rin ng pinuno ng pamilyang Teng. Hindi ba talaga naglakas loob si Hanye na pumunta? Kunot noon na tanong ni Zuluoyan, dahil tanghali na pero hindi pa lumilitaw si Yehan. Habang nakikinig sa mga tinig na ito, may mga pag-uusap din sa mga nagtipong practitioner sa harap ng Zinwo Academy sa sandaling iyon. Talaga bang takot si Hanye na pumunta? Bakit hindi pa siya nagpapakita? Sabi ko na nga ba, maliit lang ang tsansa na darating siya. Nagyabang ang batang ito na sasamba siya sa Mountain True Martial Academy kaya lahat tayo pumunta dito. Ngayon, mukhang niloko tayo ng mandarayang batang ito. Demonyong bata? Hindi talaga siya dumating, at nasayang lang ang paglalakbay ko ng libo-libong milya papunta sa Zinwo Sacred City. Sa isang iglap, kumalat ang mga usap-usapan sa paligid na parang alon. Maraming tao ang nakaramdam na naloko sila dahil hindi pa dumarating si Yehan, at ang kabataang iyon ay hindi nangangahas pumunta sa Zinwo Academy. Sinong nagsabing hindi ako, si Hanye, nangangahas na pumunta? Habang kumakalat ang mga tinig na ito sa paligid, isang malinaw at malakas na boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng mga cultivator. Nang marinig ito, agad na tumingin ang lahat sa likuran nila. Sa kanilang nakikita, si Yehan at ang iba pa ay naglalakad papalapit sa ilalim ng proteksyon ng pangkat ng mga eksperto mula sa pamilyang yun. Si Hanye, dumating talaga siya. Si Hanye, narito talaga siya. Sa harap ng Zinwo Academy, ang siksik na mga practitioner ay sabay-sabay na lumingon sa likuran nila, nakatitig sa pangkat ng mga taong kasalukuyang papalapit at nakikita ng lahat, may mga ekspresyong puno ng pagkabigla. Hindi na bago sa mga cultivator doon ang mga malalakas na lalaki ng pamilyang yun, at lahat sila'y makapangyarihan. At ang binatang nasa gitna nila ay nakasuot ng puti at may putol na braso. Kahit ang mga taong hindi pa nakikita si Yehan ay madaling hulaan kung sino siya. Narito talaga si Hanye, at hindi lang iyon, mukhang hindi ito basta salita lang. Mukhang seryoso siya sa Baishan Zinwo Academy ngayon. Oo, dumating talaga ang taong ito, hindi ka panipaniwala, at ang haharapin niya ay ang sinauna at makapangyarihang Zinwo Academy. So ano kung narito siya? Susunod, sa harap ng mga disipulo ng Zinwo Academy, wala siyang kahit anong tsansang manalo. Kahit ang 9th Revelation Supreme ng Baishan Zinwo Academy, kahangahangang pumunta siya dito, pero naghahanap lang siya ng kamatayan. Tama, nangangahas siyang galitin ang Zinwo Academy. Akala ba niya na walang mga henyo sa banal na estado? Sino bang estudyante ng Zinwo Academy ang hindi henyo? Para makapasok sa Zinwo Academy, dapat may pambihirang talento. Pero sige, maganda rin na makakita tayo ng palabas. Siguradong tatapak-tapakan siya ng mga henyo ng Zinwo Academy. Nang makita si Yehan na papalapit sa ilalim ng proteksyon ng malalakas ng pamilyang yun, nabigla ang mga practitioner na nagtipon sa Zinwo Academy, at sabay-sabay silang nangutya. Noong hindi dumarating si Yehan, galit sila dahil akala nila niloko sila. Ngayon namang dumating siya, iniisip nilang naghahanap siya ng ikapapahamak. Talagang komplikado ang pag-uugali ng tao. Sa tabi ni Hanye ay si Leng Shuya, na sinasabing nakipagsabayan kay Langya ng tabla. Kumpara kay Hanye, mas magaling ng di hamak si Leng Shuya. Kung siya sana ang haharap sa Baishan Zinwo Academy ngayon, baka mas mahaba pa ang laban. Pero itong si Hanye, kahit hindi siya nagkamali, tingin ko kahit dumating siya, gusto lang niyang gamitin ito para pataasin ang kanyang reputasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi nakakahiya na matalo sa harap ng Zinwo Academy. Maganda ang plano ng batang ito, pero nang galitin niya ang Zinwo Academy, hindi na siya patatawarin ng mga disipulo nito. Baka pati buhay niya kunin nila. Kapag nangyari iyon, tingnan natin kung paano niya enjoyin ang katanyagang hinahabol niya. Hayaan na, talagang talo na ang batang ito ngayon, pero sulit na makita ang isang henyo na tulad ni Leng Shuya, na kilala na sa buong mundo.
Tama, ang kakayahan ni Leng Shuya na tumabla sa banal na hari na si Langya ay nagpapakita kung gaano katindi ang kanyang lakas. Kapag pumasok siya sa realm ng banal na hari, baka hindi na kayang talunin siya ni Langya. Kahit may lumabas pang ibang batang banal na hari, mahihirapan silang lagpasan siya. Narinig ko na si Leng Shuya ay inapo ng maalamat na makapangyarihang Jinglian Wusheng. Hindi yun biro. Ngayon na lumitaw ang lungsod ng kapalaran, maraming nakatagong henyo ang nagsisilabasan sa mundo. Isa na itong si Leng Shuya. Hindi ko alam kung may iba pang lugar na may katulad niyang nakatagong mga henyo. Siyempre meron. Ang paglitaw ng lungsod ng kapalaran ay usapin ng tadhana. Sino ba ang magkokontrol ng hinaharap? Paano mauupo ng tahimik ang mga henyo? Kabanata 2872. Habang naririnig ang mga tinig mula sa paligid, si Yehan na naglalakad papalapit ay nanatiling kalmado. Nakatuon ang kanyang tingin sa sinaunang arko sa harap niya. Kahit dumating na siya, wala pa ring lumalabas mula sa Zinwo Academy. Pero si Leng Shuya ay nakataas na ang ulo ng may pagyayabang, tinatamasa ang paghanga sa mga mata ng maraming tao. Gusto ng taong ito na sumikat sa buong mundo. Naabot na niya ang layunin, at ang pakikipaglaban niya kay Langya, ang banal na hari, ng tabla ay sapat para sumikat siya sa buong mundo. Elder Tianqing, narito na si Hanye. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari dito pagkatapos nito. Mula sa malayo, nakatitig si Ji Chenyo kay Yehan, at may bakas ng kaseryosohan sa kanyang magagandang mata. Susunod, si Yehan ay haharap sa halimaw ng Zinwo Academy, at wala ni isa ang naniniwalang may tsansa siya. Sabi ni Elder Tianqing, ano man ang mangyari, dahil nagpakita na siya, ang anumang dapat mangyari ay tiyak na mangyayari. Naglakas loob ka pa talagang pumunta. Tingnan natin kung paano mo malalampasan ang kapahamakang darating sa ilalim ng panggigipit ng Zinwo Academy. Malamig ng ngiti ni Siya Sito habang nakatingin kay Yehan. Nakatingin siya kay Yehan na naglalakad, ngunit sa mga mata ni Yehan, ang tanging nakikita niya ay ang sinaunang akademya. Bata, nasa iyo na ang lahat mula rito. Hindi kami pwedeng makialam sa labanan ng mga kabataan, pero huwag kang mag-alala, kung ang matatanda ang makikialam, hindi kami manunood lang. Dahan daw ang huminto ang lahat sa harap ng sinaunang arko. Nakatingin si Yung Tungtian kay Yehan at nagsalita. Tumango si Yehan at nagsabi, salamat po, nakatatanda. Ako na ang bahala sa mga bagay na para sa mga kabataan. Hinawakan ni Yun Mocking ang balikat ni Yehan at seryosong nagsabi, kapatid Han, pagtagumpayan mo ito. Kapag nagtagumpay ka, mananahimak ang buong mundo, at wala nang sinuman sa God and Demon Continent ang hindi makakilala sa pangalang Hanye. Boss, naniniwala akong magtatagumpay ka, nakangiting sabi ni Leng Shuya. Aking Panginoon, hinihintay namin ang sandaling makikilala ka sa buong mundo. Malambing na tingin ni Nan Wenqing at Muhailan kay Yehan. Kahit tinanggap na sila ni Yehan bilang mga alagad at pinalakas ang kanilang kakayahan, tinatawag pa rin nila siyang Ginoong Yehan, hindi guro. Tumango si Yehan sa kanila, at pagkatapos, umatras sina Yun Tungtian, ang lahat ng malalakas na miyembro ng pamilyang Yun, sina Yun Mocking at ang asawa niya, Leng Shuya, Nan Wenqing, Muhailan at iba pa, iniiwan si Yehan na mag-isa sa harap ng sinaunang arko, nakatingin sa sinaunang akademya. Sa isang iglap, tumahimik ang mga bulong-bulungan sa langit at lupa, at ang lahat ay nakatingin sa Zinwo Academy na tila napakatahimik. Dahil narito na si Yehan, panahon na para lumabas ang Zinwo Academy. Pero tumagal ang katahimikang iyon ng halos 5 minuto, at wala pa ring anumang paggalaw mula sa loob ng sinaunang arko, wala ni isang disipulo ng Zinwo Academy ang lumabas. Dumating na si Hanye, bakit hindi pa lumalabas ang mga tao mula sa Zinwo Academy? Nagkibit noo ang lahat. Siyempre, walang naniniwala na natatakot ang Zinwo Academy kay Yehan. Sa oras na lumabas sila, tiyak na aapaw ang mga henyo ng akademya. Nakita ang katahimikan, dahan-daw ang lumakad si Yehan. Biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang bakal na pamalo na naglalabas ng nakakatakot na aura. Hila-hila ni Yehan ang itim na bakal na pamalo, nag-iiwan ng matinis na tunog ng pagkikiskisan sa lupa. Sunod na sandali, biglang umangat ang katawan ni Yehan mula sa lupa, para siyang nagwawalang demon ape, hawak ang bakal na pamalo na itinaas ng mataas, at biglang ibinagsak papunta sa sinaunang arko ng may nakabibinging lakas. Zinwo Academy, ako, si Hanye, ay dumadalanggan sa bundok. Hanye, dumadalanggan sa bundok. Ang dagandong na parang lindol at ang tunog na parang kulog ay sabay-sabay na umalangaw-ngaw sa harap ng Zinwo Academy. Ang figurang tulad ng Demon Ape ay tumalon ng mataas at ibinaba ang pamalo, para bang kaya niyang hatiin ang mundo sa isang hampas. Rumble! Sa isang iglap, naramdaman ng lahat na umuuga ang lupa at nanginginig ang espasyo.
Sa pagbagsak ng nakabibinging hampas, tila yumanig ang sinaunang Arco sa harap ng Zinwo Academy. Kasunod nito, nabigla ang mga cultivator at tyrant sa likuran nang makita nilang umuuga ang sinaunang kagubatan sa loob ng kanilang paningin. Ang buong akademya sa kagubatan ay tila kumikilos na parang nasa ilalim ng lawa, nagbibigay ng ilusyon na hindi totoo. Ang lakas ng kanyang pamalo ay nayugyog na ang buong formation ng Zinwo Academy. Napakalakas ng hampas na iyon ni Hanye, tila malakas ang kanyang kakayahan. Kahit may kakayahan siya, ang haharapin niya ay 10,000 disipulo ng Zinwo Academy. Kahit gaano pa siya kalakas, mamamatay siya rito. Patuloy ang pag-uga ng mundo, at nakatutok ang lahat sa nanginginig na sinaunang Arco. Sa sandaling iyon, isang napakalakas at maringal na presensya ang biglang bumulusok palabas mula sa loob ng Arco, parang dambuhalang alon na kumalat sa buong paligid ng Zinwo Academy. Sino ang nangahas maging basto sa aking Zinwo Academy? Sa isang iglap mula sa loob ng Arco, sunod-sunod na mga figure ang lumabas mula sa formation, tumalon sa himpapawid sa ibabaw ng Arco. Lahat sila ay naglalabas ng napakalakas na presensya.